Nakakatuwa, naintindihan ko ng Chinese ma'am at minsan nakakapag-convo na din ako ng Chinese simula na nag-aral ako. Hindi na din nila ako napag-chismisan. Nako, that's really nice, Cheryl Jiang, and thank you for sharing this kasi sa totoo lang po, noon pa man, yung 2007 hanggang ngayon, mag-18 years na, lagi ko talagang pinupush at ini-encourage yung mga kababayan natin na mag-aral talaga ng wikang Chinese or Mandarin. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Hindi ko na maalala kung sino kasi sa dami naman na nagsashare ng issue nila sa akin, so hindi ko na kailangan pang tandaan kung sino sila. But ito yung nangyari. May isang Filipina, tapos nalaman niya na may ginagawang hindi maganda yung asawa niya sa anak niyang babae. So, ibig sabihin siguro na molest siya yung anak niya. Tapos, kailangan niyang i-report sa kinauukulan. So, siguro alam niyo naman kapag merong domestic abuse or child abuse, sa 113 kayo tatawag. Dahil nga hindi siya marunong mag-Mandarin, so nag-message siya sa akin at humingi siya ng tulong. So, syempre, tatawag pa ako dun sa 113, tapos yung 113 tatawag sa akin, and then saka mag-connect sa kanya. So, that case is so difficult. Kasi, imbis na pwede mong tulungan agad yung anak mo, kailangan mo pa ng ibang tao para magsabi ng hinanakit mo. Diba, ang hirap ng ganyang sitwasyon. Kaya, lalo na yung mga kakasal pa lang, huwag niyo pong sayangin yung oras po ninyo dito, mag-aral po kayo ng Mandarin. Kasi, ano ba ang magandang dulot ng Mandarin sa inyo? Una sa lahat, matututo kayo ng bagong lengguwahe at hindi yan mawawala sa inyo. You can always have that forever na yan sa inyo. Pangalawa, gaya nga ng sinabi ni Cheryl na hindi na siya nachichismis. So, hindi ka lang hindi machichismis, makakapag-communicate ka pa kung ano yung gusto mong bilhin, kung anong gusto mong kainin, kung ano yung plano mo sa buhay mo dito. Halimbawa, gusto mong mag-improve pa ng Mandarin skills mo, you can have a better work opportunity kasi marunong ka sa lengguwahe nila. And of course, ang pinaka-importante sa lahat, matuturuan mo ng maayos yung anak mo kasi pwede kayong mag-usap ng maayos dahil marunong kang mag-Mandarin. Alam niyo po, this is another subject but i-push ko na rin, walang ibang pwedeng mag-alaga ng anak ng Filipino-Taiwanese kundi yung Filipino na parent lang, nanay or tatay. So, syempre, dapat alagaan mo talaga yung anak mo. Huwag mong paaralin kaagad sa eskwelahan kasi hindi niya maiintindihan yung kultura niya. And in that case, lagi niyang iisipin na ano ba talaga yung dugo ko bilang Pilipino. At alam niyo po, iilan na yung na-encounter ko na Filipino-Taiwanese na hindi sila proud maging Pilipino kasi hindi nga nila naiintindihan yung kultura dahil hindi sila nasabihan, naturuan ng tama ng magulang nila. Kaya para sa mga married to Taiwanese, I hope this video finds you well. And kung meron pa kayong mga ibang tanong or gusto nyong klaruhin, lalong-lalo na tungkol sa culture dito, huwag po kayong basta-basta maniniwala sa mga sinishare dito sa TikTok. Kasi yung iba, clickbait lang talaga para kunwari nagsishare sila kung ano yung nakikita nila dito. Pero kung isang tao yung basehan mo, hindi po yan valid. Dapat marami kang nakasalamuhang iba't ibang tao, mayaman, mahirap, average, 'di ba? At iba't ibang mga trabaho, profesyon para masabi mo talaga na yun talaga yung nakikita mo sa Taiwan. Kaya again, huwag basta-basta maniwala.